ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mahabagin, tanging bukal ng buhay at pag-asa. Kami ay naninikluhod at nagsusumamo sa iyo upang hilingin ang iyong paglingap laban sa karamdamang nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming. Dinggin mo po kami ng may pagmamahal. Ipag-adyam po sa amin ang iyong mapaghilom na mga kamay upang kami ay maibsan mula sa pangamba ng kamatayan at karamdaman. Bigyang lakas kami ng pag-asa at pananalig sa iyo. Naway iyong alalayan ang mga nasa medisina at tumutuklas ng lunas sa karamdamang ito. Bigyan niyo sila ng katatagan at kadalisayan ng kaisipan upang maging wasto ang kanilang paglikha ng mga lunas. Sa mga lumilingap at mga nag-aalaga sa mga dinapuan ng karamdaman, naway manatili silang malusog at masigla ang pangangatawan upang sila'y maglingkod ng ibayo at ng may pagmamahal. Panginoon, nawa ang mga nasa banig ng karamdaman, nawa sila'y manatiling nananalig at umaasa ng lunas mula sa iyo. At sa mga pumanaw, naway kanilang kamtin ang buhay na walang pagkalooban mo po kami ng biyaya at pagkakawang gawa at pagtutulong-tulong upang ang nararanasan naming ito ay magbigay sa amin sa pagbukal ng kagandahang loob para maglingkod at ang may pagpapakabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. People don't care how much you know until they know how much you care. A tele-reminder from Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malulenyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo.
Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Magandang araw, mahal naming mag-aaral sa ikapitong baitang. Ito ang Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Nagagalak akong kayo'y makasama sa ating pag-aaral sa Pilipino 7. Akong inyong guro, Gina Hazel C. de la Peña. Ihanda na ang mga sarili at kagamitan, halina't makinig, makilahok at matuto. Handa na ba, Delpilarians? Maaari kayong magbigay ng inyong kasagutan sa ating comment section tungkol sa ating tatalakayin, aralin. So bilang ating pagsisimula, halina't ating munang balikan ang ating nakaraang aralin. So inaasahan ko na ito inyong naunawaan. So bilang pagtukoy ng inyong natutunan, magbigay ng ilang datos patungkol dito, tungkol nga ba saan ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. So maaari kayong magkomento sa ating comment section. So habang kayo ay nagtatype ng inyong mga kasagutan, shout out muna sa aming napakahusay na punong gurong 4, Dr. Maria Victoria C. Bibo. Gayon din sa aming masipag na puno ng kagawaran, Ginoong Arturo N. Laconsay Jr., sa aking supportive na master teacher, Ginang Roda S. Leonardo, at sa lahat ng kaguruan ng kagawaran ng Pilipino, partikular sa Baitang 7. Ayan, so mayroon ng sagot ang ilan sa aking mga mag-aaral. Mula sa 719, si Andrea Cruz, ito daw ay tungkol sa mga angkop na pahayag na ginagamit ang noong una, kasunod, at sa huli. Okay. Sumunod naman ay kay Laralyn Hiron ng 717. Ito daw ay mga pahayag sa simula, gitna, at sa wakas. Okay. So, mahuhusay. So, noong nakaraan ni ating tinalakay, ang angkop na mga pahayag sa pasimula, gitna, at sa wakas. Sa pagpapahayag, upang mahikayat natin ang ating tagapakinig, ay dapat na maging mahusay na mailahad ang layunin upang maging mas epektibo at napupukaw ang kaisipan ng ating mambabasa o tagapakinig. Sa pasimula, ginagamit natin ang mga salitang noong una, sa simula, na kung saan ay kinukuha natin ng interes ng ating mambabasa o ng ating tagapakinig. Samantalang sa gitna naman, maaari nating gamitin ang salitang kasunod, pagkatapos, walang ano-ano, at iba pa na maghuhudyat ng mga kasunod na pangyayari. Sa bahaging ito naman, ay inilalarawan ang pangyayari na sinimulan mula dun sa ating isinulat. Okay, at sa panghuling bahagi ay ang wakas. So sa wakas naman, kung saan nakapaloob ang mensahe, maaari natin gamitin ang mga salitang sa huli, okay, sa wakas, o iba pang panandang panghudyat na magkakahulugan ng pagtatapos. Okay, so mukhang ito'y inyo nang naunawaan. So dahil handa na kayo para sa isang bago muling aralin, atin munang alamin ang kasanayang pangpagkatuto o ang mga dapat nating linangin na kasanayan para sa ating tatalakaying aralin. So para sa una, naibubuod ang tekstong binasa sa tulong ng pangunahin at mga pantulong na kaisipan. Ito ay may code na F7PB-3F-G-17. Sumunod ay ang nasusuri ang mga elemento at socio-historical na konteksto ng napanood na dulang pantelebisyon. So ito naman ay may code na F7PD-3F-G
Ayan. So, alam na natin kung ano yung mga competency o yung mga dapat nating linangin para sa pagtatapos ng aralin na ito. Ito ay dapat alam inyong matutunan. Okay. So, sa ating pagsisimula, nais kong inyong suriin ang mga larawan at ihanay ito batay sa kung ano ang nagpapasaya at nagpapaligaya sa inyo. So, mula sa 6 na larawan, inyo itong susuriin kung ano ba ang pinapakita ng larawan at ito ay inyong ihahanay kung alin sa 6 na iyan ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo at alin naman ang mga bagay na nagpapaligaya. Okay, so habang iniintay ko ang inyong mga kasagutan, pagbati muna sa bumubuo ng production team ng Teleradyo Marcelo. Kayo ay nakatutok sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Okay. So, eto, meron na ako nakitang sagot mula kay Clarence Jacob Cagayanan ng 7 Oro. Ang kanyang kasagutan sa mga nagpapasaya at mga bagay na nagpapaligaya. Ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya ay ang bahay, medalya at mga gadget. Samantalang ang mga bagay daw na nagpapaligaya ay kapayapaan, kaibigan at ang kanyang pamilya. Okay. O, mula naman sa 719 kay Ivan Agulto, ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya ay gadget, bahay at medalya. Samantalang mga bagay na nagpapaligaya ay pamilya, kaibigan at kapayapaan. Okay, so tingnan nga natin. Ang mga bagay na nagpapasaya ay ang bahay, ang gadget at ang medalya. Samantalang ang mga bagay na nagpapaligaya ay ang pamilya, kapayapaan at ang mga kaibigan. So bakit natin kaya inihanay ang gadget, bahay at medalya bilang mga bagay na nagpapasaya? Samantalang ang kaibigan at kapayapaan ay mga bagay naman na nagpapaligaya. Okay, so ang gadget, medalya at bahay ay ang mga bagay na nagpapasaya dahil ito ay mga panandalian lamang. O natutuwa lamang tayo sa tagumpay na ating nakamtan sa pagkakaroon nitong mga bagay na to. Samantalang ang pamilya, kaibigan at kapayapaan ay mga bagay na pangmatagalan. Dahil ito ay naghahatid ng isang malalim na emosyon na nagmumula sa ating puso na hindi natin kayang hawakan. So, yun po yun. Kung mula doon sa aking sinabi, makikita natin na ang masaya at maligaya ay maaaring magkasing kahulugan. Ngunit ang masaya ay likas na emosyon na kung saan ay nagmumula lamang sa ating 5 pandama. Samantalang ang maligaya ay nababago dahil ito ay mula sa ating panloob na damdamin. Katulad ng ating tatalakaying sanaysay, naningning at liwanag, mayroon din itong magkaibang kahulugan. Kahit ating tutuklasin, paano kaya nagkaiba ang ningning at liwanag katulad ng mga salitang nagpapasaya at nagpapaligaya. Okay, so bago yun, alam kong kayo ay sabik na sabik sa ating pagsisimula ng ating pagtalakay. Atin munang alamin ano ba ang sanaysay at ano ang mga uri nito. So ang sanaysay, ito ay ang panitikang nagsusulat sa anyong tuluyan na karaniwang pumapaksa sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kapupulutan ng aral at aliw ng mga mambabasa. Tandaan, pag sinabi nating sanaysay, ang pangunahing paksa nito ay nagbibigay ng aral at kung saan ay binibigyan din tayo ng aliw. Okay, so meron itong 2 uri. Ito ay ang formal at ang di formal. Pag sinabi nating formal na sanaysay, ito yung mga
mayroong mga katotohanang impormasyon. Kumbaga, ito ay may mga datos. Itong mga datos na to ay nakalap at makatotohanan. Na kung saan ay maingat na pinipili ang mga salita upang maipahayag ng maayos ang nais na iparating sa ating mga mambabasa. Kung kaya't ito ay naging isang mas mabisa. Samantalang sa di formal naman, ito ay isang uri naman ng sanaysay na kung saan ay mapang-aliw, mapagbiro at nagbibigay ng lugod. Karaniwan sa di formal ay para ka lamang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Dahil ang mga karaniwang ginagamit ng mga salita rito ay yung karaniwan nating nagagamit sa araw-araw. Okay, so naunawaan ba ano ang sanaysay at ang mga uri nito? Kung gayon, kung ang sanaysay ay binubuo ng mga talata at sa bawat talatang ito ay binubuo naman ng mga pangungusap, alam nyo ba kung ano ang mga pangungusap? O kung ito ba ay nauuri din base sa pagkakagamit sa isang talata. Okay, so ang talata ay lupon ng mga pangungusap na nagpapahiwatig ng isang kaisipan o magkakaugnay at sumusuporta sa paksa. So ito po ang talata. Ito ay mga lupon ng salita na kung saan ang lupon ng mga pangungusap na kung saan ang mga pangungusap ay maaari nating masuri kung ito ba ay pangunahin o pantulong na kaisipan. Pag sinabi nating pangunahing kaisipan, ito ay ang tema o sentro o paksa ng tinatalakay doon sa ating binabasa. So maaaring sa pangunahing kaisipan, makikita ito sa unahang bahagi ng isang talata o minsan ito ay nasa ulihang bahagi. Samantalang pag sinabi naman nating pantulong na kaisipan, ito yung mga impormasyon o detalye na kung saan ay pinupukaw yung interest natin para mas maunawaan natin ano ba yung nilalaman nung talata o nung sanaysay na ating binabasa gamit ang mga impormasyon o detalye mula sa pantulong na kaisipan. Ayan. So alam na natin ano nga ba ang sanaysay, ano ang mga uri nito, ano ang talata, pangunahing kaisipan at pantulong na kaisipan. Kung gayon, halina't ating linangin ang inyong talasalitaan. Mayroon akong ilang salita na upang higit na maunawaan at paano ito ginamit sa ating tekstong tatalakayin. Ang gagawin nyo lamang, tukuyin ano ang salitang pinapakahulugan ng pangungusap o mga pariralang inyong makikita sa inyong screen. Mayroon siyang mga box. Sa bawat box ay mayroong mga titik o letra na kung saan ay pupunan ninyo ng titik upang mabuo ang salita at maibigay ang kahulugang salitang hinihingi mula sa mga pangungusap o pariralang aking ibibigay. Okay, para sa unang tanong. Makinang o nakasisilaw ng matindi? Ano to? Makinang o nakasisilaw ng matindi? Okay, para sa unang tanong, maaari niyong isagot, ilagay ang inyong sagot sa ating comment box. Okay, so ang tama pong sagot dito ay ningning. Pangalawa, mga bagay na pumapawi ng dilim. So ano ba ang mga bagay na pumapawi? Ano kaya ang tinutukoy sa bagay na pumapawi ng dilim? Okay, so meron siyang pitong titik. Ano kaya ito? Tingnan natin. Liwanag. So tama ba? O tingnan ninyo kung tama ang inyong mga kasagutan. Lagyan ng check. O para sa pangatlong katanungan. Kristal mula sa basag na bote. So ano kaya ito? So 5 titik lamang binubuo ang kristal daw mula sa basag na bote. Ano kaya itong 5 titik na ito?
Meron siyang titik B. Ayan. So, ang tamang sagot ay bubog. Ito daw ay ang kristal mula sa basag na bote. Next. Kasunod, pang-apat, magaspang na ugali. Ayan. Ano kaya ang tinutukoy ng magaspang na ugali? I-type ninyo ang inyong sagot sa ating comment box or comment section. So, ang tama pong sagot ay tampalasan. So, tampalasan, ibig sabihin ay magaspang na ugali. Para sa panghuling tanong, walang halong panlilinlang. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ayan. Ang tamang sagot ay dalisay. Ayan. So, nakita na natin ang 5 salita na kung saan ay makikita rin natin ito mamaya sa ating tatalakaying sanaysay na ningning at liwanag. Matapos nating malaman ang mga salitang ito, nais kong kilalanin muna natin. Sino ba ang may akda ng ningning at liwanag? So, ang ningning at liwanag ay isinulat ni Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay pinanganak noong Disyembre 15, 1875 at siya ay namatay noong Abril 16, 1879. Siya ay kinikilalang utak ng Katipunan at naging tagapatnugod at nagtatag ng pahayagang kalayaan. Ilan sa mga akda na isinulat ni Emilio Jacinto ay ang Kartilya ng Katipunan, Kasalanan ni Cain, Pahayag, at Ala Patricia. So, alam niyo ba na sinulat ni Emilio Jacinto ang ningning at liwanag bilang isa sa mga bahagi ng kodigo ng rebolusyon ng Katipunan. So, ito po ay yung kodigo na liwanag at dilim. So, isa sa mga akdang makikita natin doon sa kodigo ng liwanag at dilim ay ang ningning at ang liwanag. Ayan. So, ihanda na ang inyong mga sarili at ating panoorin ang video ng ningning at ng liwanag. Ningning at liwanag ni Emilio Jacinto. Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog, kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw, ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay madaya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang nakaugalian, nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y nagpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman ay isang magnanakaw. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukab. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghihirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Tatapway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapon ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pag-uugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang bayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning. Lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkatiwalaan sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon. At walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikainis at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning, huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning.
Kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob. Ang kahit sino ay walang mapagningning sapagkat di natin pahahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na landas at katuwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay umahanap ng ningning upang huwag mapamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan, ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napatatanaw sa paningin. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan ang kapatid ko, ay matuto kayang kumuha ng halimbawa at lakas sa pinagdadaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan? So kung Delpilarians ng Baitang 7, kung ito inyong naunawaan, so maaari bang sagutin natin ng ilang mga katanungan upang mating masuri ang ningning at liwanag? Okay, so same lang ang gagawin natin. I-comment niyo inyong mga sagot sa ating comment section. Okay, so para sa unang tanong, anong pinagkaiba ng ningning at liwanag? Okay, so i-comment lamang inyong mga kasagutan para sa anong pinagkaiba ng ningning at ng liwanag. So muli, habang kayo ay nagsasagot, pagbati para sa production team ng Teleradyo, marami pong salamat sa inyong palaging pagsasaayos nitong ating Teleradyo Marcelo. Okay, so para po sa sagot mula kay, ayan, may nakita na akong sagot, so babasahin ko. Ang ningning ay parang kumukutitap na ilaw, samantalang ang liwanag ay diretsyong nakatutok sa atin. Yun ay mula kay Ashley Huerta ng 7:19. So mula naman kay Jillian Capintin ng 7:17, ang ningning daw ay nakasisira ng paningin, samantalang ang liwanag ay kailangan ng mata upang magdiskubre ang mga bagay-bagay. Okay. So, mahuhusay. So, para naman sa aking inihandang sagot, ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira ng mata, samantalang ang liwanag ay makatutulong upang makakita o pumawi ng kadiliman. Okay, so para po sa pangalawang tanong, paano nakapandaraya ang kinang ng isang bagay? Ipaliwanag ito. Paano kaya nakapandaraya ang kinang ng isang bagay? Okay, so muli, itype ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. So pagbati sa aking mga mag-aaral mula sa 7-6, sa 7-17, 7-23, sa 7G at sa aking advisory na 7-19, at sa lahat ng mga mag-aaral ng grade 7 ng Marcelo H. Del Pilar National High School. Magandang araw sa inyo. Okay. So para po sa kasagutan, narito ang sagot ni Daniela Eunice mula sa 7-6. Ito daw, paano nakapandaraya ang kinang ng isang bagay para sa kanya? Ito daw ay isang refleksyon na nakikita sa bagay at marami ng iba ang nakikita natin sa tunay na anyo nito. Maaaring ibig niya sabihin ay isa itong refleksyon na nakikita natin sa mga bagay-bagay. Ngunit naiiba ito sa tunay na kaanyuan nito. Okay. So mula naman kay Lawrence S. Guerra ng 7G, nagmumukha itong maganda o naiiba ang klase o mataas na kalidad na minsan ay nagiging huwad, katulad ng isang alahas. Okay. So mahusay. Salamat Daniela and
Lawrence? So para naman sa aking inihandang sagot, ito ay nakapandaraya dahil nabibighani at naaakit ang nakakakita na nagiging dahilan upang makagawa ng mali. So hindi ba, minsan kapag nakakita tayo ng bagay na naaakit ang ating mga mata, ito minsan nagiging dahilan upang makagawa tayo ng pagkakamali. Okay, so para sa pangatlong katanungan, ano ang kabutihang dulot ng liwanag? So ano nga ba ang kabutihang dulot ng liwanag? Okay, so magsagot muli sa ating comment section. Okay, so ito po, meron na ako nakitang sagot. So ang kabutihang dulot daw ng liwanag ay nakikita natin ang mga bagay-bagay, lalo na sa oras ng kadiliman. Yan ay mula kay Daniela Eunice Villaluna. At sa pangalawa naman ay kinakailangan ito upang makita ang mga bagay sa paligid. Yun ay mula kay Ashley Huerta ng 719. At mula naman kay Jillian Kapinpin, ito daw ay nagagamit natin upang makita ang mga bagay kapag nasa oras ng dilim. Okay, so mahuhusay. So matapos nating suriin ang teksto, subukin naman kaya nating ibuod ang ningning at liwanag, ang sanaysay na ningning at liwanag gamit ang thinking map na ito. Yan. So mula po dito sa grapiko, bubuo din natin o ating ibubuod ang ningning at liwanag. So isa siyang cycle thinking map na kung saan sa unang kahon ay makikita ninyo yung pangunahing paksa. So sa pangunahing paksa ay isusulat ang kaibahan ng ningning at ng liwanag. Sa pangalawa naman, ano yung mga pantulong na paksa? Saka dun sa pangatlo, mga pantulong din na paksa. Ngunit dun sa pangalawa, ilalagay ninyo ano yung mga nagawa ng ningning. Samantalang dun sa pangatlo, ano naman yung kahalagahan ng paghahanap ng liwanag. So sa pamamagitan ng mga paksang iyon, maaari nating maibuod ang ningning at liwanag gamit ang mga kaisipan na inilagay natin doon sa mga box. At sa huling box, iuugnay ninyo yung aral na nakuha sa sariling karanasan. Paano niyo iuugnay yung aral na inyong natutunan mula sa ningning at liwanag na kung saan ay isasama ninyo siya o iuugnay doon sa nangyayari sa inyo. Okay, so muli, sagutin ang grapiko. I-comment lamang ang inyong sagot sa ating comment section. So habang nagtatype kayo na inyong kasagutan, isang pagbati sa buong Del Pilarian community. Makinig, matuto dito sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Subscribe and follow ang Facebook at YouTube account. I-like nyo lang ang Facebook account natin ng Teleradyo Marcelo. At gayon din ang YouTube account ng Teleradyo Marcelo. So, lahat ng Del Pilarian community dyan, like and subscribe para mas maraming matututo. Okay. Ito po, ayan, meron na ang sagot. So, para kay Isha Alvarez ng 7-6, ang ningning daw ay isang oportunidad. So, ang kanyang ginawang paghahambing ng ningning at liwanag, ang ningning daw ay isang oportunidad at liwanag naman ay isang pag-asa. Para naman sa kanyang sagot sa mga nagawa ng ningning, sa buhay magtatagumpay, o ito ay nagbibigay ng magandang pangyayari sa ating buhay. Samantala, ang kahalagahan naman daw ng paghahanap ng liwanag, ito ay magiging gabay sa oras ng
kadiliman. At ang aral na kanyang natutunan, ang liwanag ang nagiging daan upang maging produktibo at malaman at malaman natin ang katotohanan. Okay. Mahusay. O mula naman kay Ariel Joseph Esguera ng 7G. So ang kanyang sagot ay, ang kaibhan ng ningning at liwanag ay ang pagiging makabayan at pagkakaroon ng bukas na isip at kamalayan. Okay. So ano ang nagawa naman daw ng ningning? Sa buhay ay magiging matagumpay. Kung sa bagay naman, ito ay makakaagaw ng atensyon. So marami daw kahulugan ang ningning. Okay. Para naman daw sa kahalagahan ng paghahanap ng liwanag, ayon kay Ariel, muli, nabulag daw sa kayamanan at kapangyarihan at pagkahumali sa impluwensya ng dayuhan. Ito ay ang pagkabulag sa kayamanan at kapangyarihan. Okay, at ang aral na kanyang natutunan ay, huwag magtiwala sa panlabas, bagkus kilalanin muna ito bago gumawa ng isang desisyon. Okay, so mahusay. Salamat sa iyong kasagutan, Asia and Ariel. So ngayon, ito naman ang sagot ko na inihanda para sa inyo. So para sa kaibhan ng ningning at liwanag, ang ningning ay kasamaan, samantalang ang liwanag ay katotohanan. Para naman sa nagawaan ng ningning, ito ay nagdudulot ng paggawa ng masama sa kapwa. Ano yung mga nagagawa ng ningning? So una, pwede siyang nagdudulot ng paggawa ng masama sa kapwa. Samantalang ang kahalagahan ng paghahanap ng liwanag, maaring mahanap natin ang tamang landas na tatahakin. Kung nakikita natin ang liwanag, nagiging tama yung landas na ating pinupuntahan. At para sa pag-uugnay ng aral na nakuha ng sariling karanasan, ang tunay na kaligayahan ay hindi sa kinang ng tagumpay, kung hindi sa pagiging liwanag sa kapwa. Okay. So ayan, matapos nating maibuod ang ningning at liwanag, gamit ang pangunahin at pantulong na kaisipan, suriin naman natin ang elemento at socio-historical na konteksto ng liwanag at ningning upang maging gabay ninyo sa karagdagang gawaing ibibigay ko mamaya. So gagamitin natin yung mga katanungan sa pagsusuri ng socio-historical na elemento ng akda. Pero bago yun, dapat alam muna ninyo, ano nga ba ang socio-historical? So tandaan, ang socio-historical ay tumutukoy sa panlipunan at kasaysayan ng isang teksto na kung saan ito ay ilan sa mga elemento ng isang sanaysay. So dito pag-uusapan nyo ang dalawang mahalagang salita lamang. Ito ba ay tumutukoy sa lipunan o panlipunan o makasaysayan o sa kasaysayan? So dapat ang inyong akda na babasahin o inyong panonoorin ay tumutukoy sa socio-historical. So ating alamin, paano ba natin masusuri ang socio-historical na elemento ng akdang ningning at liwanag? So ito po yung mga katangian. Mayroon akong 5 tanong. Ang una, alamin ano ang panlipunan at historical na kaugnayan ng konteksto sa akda. Pangalawa, paano sinimulan yung akda. Pangatlo, ano ang katawan o nilalaman ng akda. Pang-apat, paano binakasan yung akda na ating binasa o ating pinanood. At pang-5, ano ang gintong aral na inyong natutunan. Sa kanang bahagi naman, isusulat ninyo yung inyong paliwanag o patunay. Ano nga kaya ang panlipunan o historical na kaugnayan ng konteksto ng akda? O sige nga, subukan ninyong sagutin ang elemento ng akdang ningning at liwanag gamit yung mga katangian na nasa kaliwang bahagi. Okay, sige. Mag-type lamang sa ating comment section. So ano nga ba ang panlipunan o historical na kaugnayan ng konteksto sa akda?
Okay, so ito po para po sa aking binigay na handog, ang aking inihandang sagot ay inilarawan ang paghihirap sa buhay ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. So ang panlipunan o historical na kaugnayan ng akda ay naipakita ano ba ang naging paghihirap o buhay ng isang Pilipino sa mga kamay ng Espanyol mula doon sa akdang Ningning at Liwanag. So pangalawang tanong, paano ba sinimulan ng akda? Paano nga ba ito sinimulan? Paano ba sinulat ni Emilio Jacinto yung Ningning at Liwanag? Sa kanyang panimula, anong kanyang ipinahayag? Okay. So dito ay binigyan din niya ang kahulugan ng Ningning at Liwanag, kung saan ay kanyang pinaghambing ang Ningning at ang Liwanag. Okay, so sa pangatlo, ano ang katawan o nilalaman ng akda? Ano nga ba ang pinaka-katawan na nakita natin dun sa akdang Ningning at Liwanag? Pwede kayong magsagot sa ating comment section. Okay, so mula po sa mga grade 7, pwede nyo ibigay ang inyong kasagutan dyan sa ating comment section. Okay, so ito po ang aking sagot. Paghahambing ng dalawang tao mula sa magarang karwahe at mahirap na may pasang mabigat. So ano yung pinakanilalaman niya? Di ba ating nakita sa panimula ay pinaghambing ang Ningning at Liwanag na kung saan ay inugnay ang Ningning at Liwanag sa dalawang tao, isang taong nakasakay sa isang magandang karwahe at isang taong may pasang-pasang mabigat. Sa bahaging ito ay naipakita noong akda kung alin ba ang tinitingnan ng tao na mas maganda o alin ang mas pangit base sa kanilang itsura o kanilang kaanyuan. Okay, para naman sa pang-apat na katanungan, paano binakasan ng may akda ang sanaysay? Paano nga ba? Paano nga ba ito binakasan ni Emilio Jacinto, yung Ningning at Liwanag? Ano yung ibinigay niya sa atin? Okay, so comment lang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Okay. So muli, makinig, matuto dito sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Okay, so ito po ang aking kasagutan. Nag-iiwan ito ng isang hamon upang kumilos sa kaapihang nararanasan ng bawat isa. So winakasan niya ito sa pamamagitan ng isang hamon. Paano natin tatapusin yung nararanasan nating kaapihan mula sa mga Espanyol? So paano nila tinapos? O paano dapat tapusin ng isang Pilipino yung paghihirap na kanilang nararanasan? Okay. At para sa huli, ano ang gintong aral na iyong natutunan? Siyempre, kapag tayo ay merong pagsusuri, dapat lagi kayong may aral na matututunan. Ano ba ang inyong natutunan mula sa ating akdang pinag-aralan? So dahil ito ay isang pagsusuri ng elemento, ano ba ang inyong natutunan? O, i-type mo lang ang inyong sagot sa ating comment section. Okay. O, mahuhusay Del Pilar yan. So ito po ang aking halimbawang sagot. Labis na pagkaakit sa kinang ay nagdudulot ng kasamaan, kaya't ating tahakin ang liwanag ng kabutihan. Okay, so nakita po ba? So iyan ay ilan sa mga paraan upang inyong masuri ang socio-historical na elemento ng isang akda o ng isang dula na inyong panonoorin. So matapos nating masuri ang Ningning at Liwanag, kayo naman ay magkakaroon ng sariling pagsusuri ng isang dulang pantelebisyon. Pantelebisyon na kung saan ay tumutukoy sa socio-historical na konteksto. So para po sa karagdagang gawain, kinakailangan kayo ay magsuri o suriin ang elemento at socio-historical na konteksto ng isang dulang pantelebisyon na napanood. Tandaan na dapat ang inyong susuriin ay
napapalooban ng socio-historical. Okay, so manonood kayo ng isang dulang pantelebisyon kung saan ay natutukoy dito ay naipapakita yung socio-historical. Tapos, susuriin nyo ito kagaya nung aking ipinakita o yung ating ginawa doon sa pagsasanay ng pagsusuri ng socio-historical. Okay, so naunawaan ba ang ating aralin? Kung ito inyong naunawaan, nais kong inyong tandaan. Ang akdang Ningning at Liwanag ay isang sanaysay na socio-historical. Ito ay naglalayong ilarawan ang naging kasaysayan ng lahing Pilipino sa kamay ng mga mananakop na Espanyol na nagbunsod sa mithiing maikintal sa mambabasa ang damdaming nasyonalismo. So ang Ningning ay matinding sinag na dahilan ng ating pagkabulag na suriin ang bagay, samantalang ang liwanag ay nakatutulong upang makita natin ang katotohanan. Sa pagtatapos ng aking pagtalakay, nais kong mag-hashtag share ko lang kayo sa ating comment section. Ano ang mahalagang aral na natutunan ninyo mula sa ating sanaysay na Ningning at Liwanag? So hayaan yung iwan ko kayo ng isang aking hashtag share ko lang. Makinang man ang iyong tagumpay, hangarin mo sa kapwa ay liwanag na tunay. Salamat, Delphilarian, sa inyong pakikinig at pakikilahok. Hanggang sa muli nating talakayan. Muli, Ginang Hazel C. de la Peña, at ito ang Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Delphilarian. Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo. Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo.